Kinben Book 5, Chapter 124. Maagang gumising si Ricky Mendez kinabukasan, alas 4 pa nga lang ng umaga ay bumangon na siya. Tulog pa nga sina Harry at Kurt ng mga oras na iyon. Pagkatapos nga niyang maghilamos ay agad na siyang nagpalit ng damit. Nagsuot nga siya ng jogging pants at isang jersey type shirt ng Calapan City Blue Phoenix. Kumuha rin siya ng lagayan ng tubig upang lagyan ng laman at dalhin sa kanyang pagtakbo sa track field dito. Pasimple nga rin muna siyang dumungaw sa bintana bago lumabas at nakita niyang may mga tumatakbo na rin kaagad doon ng ganitong oras. Hindi lang daw pala siya ang maagang gumising para gawin ang kanyang nakasanayang routine. Pagdating nga ni Ricky sa harapan ng elevator ay siya ring pagdating ng isa pang player na kasama sa training camp. Ito nga ay ang pinakabatang kasama nila, si Ian Manzano. Makikita nga nakasuot ito ng jersey shorts na black at jersey na may nakalagay na Basco Shooters. Good morning! Tatakbo ka rin ba sa oval? Ano nga agad ni Ricky rito sa pagpasok nila sa loob ng bumukas na elevator. Opo, kayo rin po ba kuya? Tanong naman ni Ian na medyo nahihiya kung pagmamasdan sa reaksyon ng mukha nito. Nakita ko yung game winning shot mo kahapon against kina Padua at Hermosa. Ang lupit noon. Sigurado akong malayo ang mararating mo sa basketball. Sabi nga ni Ricky na marahang ikinayuko ni Ian. Itigil mo na iyang basketball na iyan. Wala namang may ibigay na pera sa atin Ian. Gayahin mo ang mga kuya mo, mga professionals na. Isang boses nga rin ang sumagi sa isip ni Ian Manzano na ang mga oras na iyon. Huwag ka nang babalik dito kung pupunta ka sa training camp na iyon. Salamat po kuya. Mahinang wika naman ni Ian. Kayo rin po ang galing po ninyo. Dagdag pa nito. Naku hindi. Marami pa rin mas magaling sa akin. Sabi nga agad ni Ricky at si Ian ay napabuntong hininga nang marahan ng marinig iyon. Pareho po tayo ng gusto kuya. Ang maging pinakamagaling na basketball player ng bansa. Kahit po maraming ayaw sa amin na maglaro ako ng basketball, ay patuloy ko pa rin tinutuloy ito kahit hindi ko nakukuha ang suporta mula sa pamilya ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nawika iyon ni Ian. Kailangan nahuli ang reaksyon niya nang matapos iyon. Wala nga siyang intensyon na i-open iyon sa kanyang kasama na hindi naman daw niya ka-close. Marahang napangiti si Ricky at tinapik sa balikat si Ian. Mukhang ito raw ang dahilan kung bakit parang may kung anong pangambalagay sa mata nito tuwing makikita niya. Masaya ka bang naglalaro ng basketball? Tanong nga ni Ricky at ang elevator ay bumukas na nga. Masaya kuya, lumabas na nga ang dalawa. Ngumiti si Ricky at sa paglabas nila ng gusali ay dito na nga rin nila nadama ang malamig na hangin ng umagang iyon. Pumunta na sila sa track field at bago nga tumakbo si Ian ay nakita ni Ricky na ito ay nag-i-stretching muna ng mga binti at braso. Gumaya nga rin si Ricky rito at sandali nga rin siyang napatingin sa ilang tumatakbo sa running area. May nakita kasi siyang tatlo na napakabilis tumakbo na tila nagpapaunahan. Ito nga ay sina Dave Padua, Sandy Hermosa at Willie Villame. Ang aga ng tatlong iyon Nasabi na nga lang ni Ricky at pagkatapos ay nagsimula na nga silang tumakbo ni Ian ng magkasabay. Mabagal na pagtakbo lang muna ang ginawa nila. Makikita pa nga si Ian na pasimpleng napapasulyap sa mga dalagang nasa oval din ng oras na iyon. May iba ngang nasa isang gilid lang at nagtatatalon. May ilan ding grupuhan na nagbebend ng katawan. Napansin din naman ni Ricky ang mga iyon dahil mga sexy ang suot pero wala na ito sa kanya kung kaya naisip niyang biruin si Ian. Isa pa, gusto rin niyang maging komportable ito sa kanya. Ano, may nakita ka ng type mo? Tanong nga ni Ricky kay Ian na biglang napatingin sa kanilang tinatakbuhan. Po, nangingiting wika ni Ian. Wala pa po. Nag-aaral ka pa ba? Opo, criminology course po. 3rd year na po. 1 year na lang, congrats na agad. Sabi pa nga ni Ricky at makikita naman ang pagseryoso ni Ian nang marinig iyon. Salamat po kuya. Nakakatuwa po kayo, ang bait ninyo. Hindi kayo kagaya noong kasama ko sa room. Natatawang wika pa nga ni Manzano at si Ricky naman ay marahang napangiti ng dahil doon. Nako, huwag mo ako ikumpara sa kanila. I mean, mababait naman siguro ang mga iyon. Mas gusto nga lang nila ng matinding competition. Natatawang wika ni Ricky. Ilang laps nga ang tinakbo nilang dalawa. Nakita nga rin nila
na may iba pang kasama sa training camp ang narito na rin sa track field para sa pagja-jogging na ikinangiti ni Ricky. Mukhang ito raw ang isang dahilan kung bakit malulupit ang mga napasama rito. Lagi ka bang tumatakbo kapag umaga? Tanong nga ni Ricky sa kasabay niyang si Ian na medyo hinihingal na kung ikukumpara sa kanya. Medyo po pero hindi consistent. Sabi nga ni Ian na napatingin sa kanyang kuya Ricky, hindi pa rin daw ito hinihingal at marahan siyang namangha roon. Maging consistent ka, gawin mo everyday para masanay ka. Tip nga ni Ricky na ikinatango nga ni Ian. So, bilisan na natin. Sabi pa nga ni Mendez na ikinagulat ni Ian dahil akala nito ay magpapahinga na sila. Nang bilisan nga ni Ricky ay doon na rin humabol si Ian na napaseryoso na lang dahil hindi niya maabutan ito. Ang bilis ni Kuya Ricky. Sabi na nga lang ni Ian na itinodo na rin ang pagtakbo. Ramdam na ramdam niya ang pagod pero parang ayaw niyang tumigil kasi nahihiya siya sa kanyang kasama. Nang makita naman ni Sandy si Mendez ay agad siyang bumalik sa track field at sinabayan ito sa pagtakbo. Good morning Ricky, ang aga mo ah. Sabi nga agad ni Sandy na sumabay nga kay Mendez. Mas maaga kayo, nauna kayo sa amin. Sagot naman ni Ricky at makikita nga si Sandy na napangiti. Siya, sige, uuna na ako. Wika nga ni Sandy na ibinigay na ang kanyang todong pagtakbo na naging dahilan upang si Mendez ay kanyang maiwanan. Si Ian Manzano naman ay lalong napaseryoso ng ganoon ang nangyari. Napangiti naman si Ricky dahil nakuha niya ang gustong iparating ni Hermosa sa kanya. Dito na nga dumiin ng kanyang mga sapatos at pagkatapos noon ay itinodo na nga niya ang kanyang pagtakbo na kinaseryoso ng mga nakasaksi noon. Pasabay, wika nga ni Mendez at napaseryoso ng marahan si Hermosa nang makitang nasa tabi na niya ito. Ang bilis ng isang ito pero mas mabilis ako. Ipapakita ko sa iyo ang bilis ko. Sabi nga ni Hermosa sa sarili at doon na nga niya itinodo ang pagtakbo na ikinakuha naman ni Mendez. Naunahan ni Mendez si Hermosa. Napakuyom naman si Sandy na tuluyan na ngang bumagal. Ramdam na kasi niya ang pagod dahil sa kanina pa nilang pagtakbo ng kanyang mga kasama sa room. Ayaw ko na. Sabi na nga lang ni Sandy na tumigil na nga sa pagtakbo. Nasa hindi kalayuan naman si Padua na pinalakpakan ito. Iyan ang napapala mo sa pagyayabang mo. Sigaw ni Padua at makikita naman si Villame na umiinom ng tubig. Naobserbahan nga niya ang mabilis sa pagtakbo ni Mendez at hindi raw iyon basta-basta. Napakahirap daw noong habulin kung nasa mismong laro. Matapos ngang kumain ng mga ito ng mga bandang 6 AM ay agad na rin silang naghanda dahil 7 AM ay dapat nasa basketball area na sila. Makikita nga si Ricky na nakabihis ng kanyang panlaro. Suot na naman nga niya ang kanyang armband na bigay ni Andrea. Makikita nga roon na nakaborda ang pangalan nito. Napangiti tuloy sina Kurt at Harry nang makita iyon muli. Kailan kaya ako makakaranas niyan? Natatawang wika nga ni Harry. Sus, ang mga basketball players ay lapitin ng babae. Sa itsura mong iyan, imposibleng wala ka noon. Sabi naman ni Kurt kay Harry na marahang napatawa na lamang. Tayo na, galingan natin sa day 1 ng training camp natin. Sabi nga ni Ricky at lumabas na nga rin sila ng kanilang room. Paglabas nga nila ay ganoon din ang mga kasama nila. Kompleto na silang 15 at sa pagdating nila sa basketball area ay naabutan nila ang team ng Infernos na tumatakbo ng pabalik-balik. Sinasabayan din ito ng malakas na sigaw at mararamdaman ang gising nilang enerhiya ng mga oras na iyon. Mula naman sa gilid ay makikita si Coach Gary at ganoon din ang mga assistants nito. Nakakita nga rin sila ng mga gamit sa drills gaya ng orange cones at agility ladders. Nakakita na nga si Ricky ng ilang ganoon sa Florence Sports Facility sa Calapan. Pumunta nga kaagad sila sa pwesto ni na Coach Gary at binati nila ito ng magandang umaga. Napatingin naman si Coach Gary sa kanyang orasan na suot. Mag-warm up na kayo. Mag-i-start na tayo ng exactly 7 AM. Sabi nga nito, may 15 minutes pa nga bago mag alas 7 at doon na nga nagkaroon ng kanya-kanyang kuha sa bola ang lahat. Nag-dribbling at shooting skills ang iba at mayroon ding tumakbo ng bahagya. Si Ricky naman ay dribbling na lang sa tabi ang ginawa at habang nangyayari iyon ay makikita na nga rin ang paghinto ng mga players ng Infernos. Makikita ngang tumutulong na ang mga ito sa paglalagay ng mga equipments sa kanilang bakanting court. Matapos nga iyon ay agad nang pumila ng maayos ang 15 mga manlalaro sa harapan ni na Coach Gary. Sinabi nga nila ang kanilang magiging activities ngayong umaga.
Ang first nating gagawin ay ang agility exercises. Then after noon ay ang shooting fundamentals. We are here to rate your performance para makita natin kung saan ba ang dapat pa ninyong i-improve. Magagamit pa ninyo ito sa paglalaro ninyo dahil alam na ninyo kung ano ang pwede ninyong baguhin sa paglalaro ninyo. I will assure you na marami kayong matututunan sa camp na ito. So, let's start. Wika nga ni Coach Gary at makikita na nga excitement sa mga mata ng mga manlalaro. Ang mga players nga ng Infernos ay nasa dulong court na lang na abala sa kanilang mga drills. Sa kabilang dulong court naman gaganapin ang mga exercises at dito na nga pumili ang lahat base sa kanilang height. Nasa unahan nga si Mendez at nasa likuran naman niya si Dave Padua. May 4 na cones ngang nakalagay sa court at makikita nga rin ang pagtawag ni Coach Gary kay Darius upang mag-demonstrate sa unang cone drill na gagawin nila. Makikita nga ang magkakalayo ang 4 na cones at kung titingnan ay parang bumuo ito ng square pattern. Box drill nga ang tawag nila rito. Makikita nga rin sa unahan ang 2 assistants ni Coach Gary at nang sumilbato na nga ito ay doon na nga agad na tumakbo si Darius. Hindi ito mabilis, parang may tinitingnan ang galaw nito. Magmula sa tabi ng cone ay tumakbo siya papunta sa sunod sa unahan at sumigaw nga ang taong naroon. Pakaliwa naman ang galaw ni Darius papunta sa kabilang cone na kung saan ay sumigaw uli ang taong naroon. Matapos iyon ay patras namang pumunta si Darius sa cone na nasa likuran nakapantay ng nauna. Kumanan nga siya pagkatapos at kasabay rin noon ay ang pagtakbo niya muli pabalik. Walang lingunan sa likuran ng drill na iyon at rinig nga sa loob ng lugar na iyon ang langit-ngit ng sapatos ni James sa sahig. Ang galaw na ito ay madalas na makikita sa paglalaro. Madalas ay sa defensive move at nang matapos iyon ay makikita nga ang pagtango ni Ricky. Siya na nga ang uuna at pasimple pa nga niyang pinalangit-ngit ang sapatos niya sa sahig. Sa paghanda niya ay siya nga rin pagsilbato ni Coach Gary. Doon na nga ginawa ni Mendez ang ginawa ni James. Mabilis ang kanyang pagkilos at medyo bumagal siya sa paatras dahil medyo nag-alangan si Ricky na matamaan ng cone sa likurang bahagi. Maririnig nga ang sigaw ng mga assistant coaches ni Gary at pagkatapos ni Ricky ay doon na nga rin nagpatuloy ang drill na iyon. Makikita nga rin ang mabilis sa pagkilos si Padua. Mayroon nga rin ibang nakatama ng cone sa parting likod. Mayroon ding nadapa sa pag-atras at mayroon ding nagkamali ng ikot. May kung anong pressure nga ang nagaganap sa drills na ito at pakiramdam nila ay kailangan nilang galingan. Sunod naman nga nilang ginawa yung 20 times stop sa 2 magkalayong cones. Malayo iyon at kailangan nilang tumakbo pabalik-balik na nakaharap lang sa pwesto ni na Coach Gary. Si Mendez na naman ang nauna at sa pagsilbato ay doon na nga nagsimula ang next drill na iyon. Nakaramdam nga si Ricky na mahirap palang maging mabilis kapag ganito lang ang pwesto sa takbo. Walang lingunan at hindi diretso. Isa pa, nakakapagod daw ito na medyo ikinagulat niya. Nang sumilbato si Coach Gary ay siya naman paghinto ni Mendez. Next, sigaw niya at si Padua naman ang sumunod. Agility ladders na nga ang sunod. Dito nga ay makikitang may isang pahabang manipis na ladder ang nakahiga sa sahig. Si Darius na naman nga ang nauna at ang mga paa nito ay sa loob lang papasok hanggang sa makarating sa dulo. Mabilis iyon at inoorasan ng kanilang coach. 15 seconds, tulalas nga ni Coach Gary at napahinga naman ng malalim si Darius matapos iyon. Bumagal ka, sabi nga ni Gary at napangiti naman si Darius. Nang gawin nga ayon ni Ricky ay tumagal ito ng mahigit 20 seconds. Mas mabilis nga sa kanya si Dave na napangiti dahil natalo niya si Mendez sa pabilisan. Nakakapanibago sa paa, sabi nga ni Ricky sa sarili na nagtatalo na nga lang sandali sa isang tabi. Sumunod nga nilang ginawa ay ang karaoke drill na pinakita nga rin ni Darius. Sa pagkakataong ito ay napaseryoso si Ricky dahil sa galawan na mayroon iyon. Tatakbo na naman ang sideways na nakaharap lang sa unahan. Ang mga paa ay nagsasalubong na sinasabayan ng baywang na pabalik sa normal position. Paulit-ulit lang na ganoon at dito na nga siya napangiti dahil ngayon lang daw niya ito masusubukan. Papunta sa gitna ng court at pabalik sa tabi ang senaryong gagawin niya at sa pagsilbato ng referee ay dito na nga niya ginawa ang nakita niya. Bigla na nga lang siyang natumba nang magsalubong ang kanyang mga paa. Paano ba iyon? Tanong nga ni Ricky sa sarili at agad naman siyang nilapitan ni Darius para sabayan. Hindi man lang siya nahiya sa nangyari. Ito ang maganda sa batang ito. Sabi nga ni Coach Gary. Ginaya nga ni Ricky ang ginawa ni Darius
At makalipas ang ilang try ay nagawa na nga niya iyon. Napangiti na nga lang siya nang inilingan siya ni Dave. Nagpakitang gilas na naman nga si Padua at alam na nito ang kanyang ginagawa. Nagkaroon nga rin ng pagtakbong sideways muli pauna at paatras. Ito naman ay sa pamamagitan ng pagdaan sa pagitan ng mga cones na nakapila. Dito na nga lalong pinakita ni Coach Gary na maganda ang ganitong drills para sa footwork at sa bilis. Hindi raw kasi palaging pauna ang takbo sa basketball. Bilang pagtatapos nga ng agility drills ay pinagsama-sama muli ni Coach Gary ang Team 1-3 na binuo niya kahapon at dito na nga siya gumawa ng isang competition na pabilisan. Uulitin nga lang nila ang lahat ng drills pero sa pagkakataong ito ay sabay-sabay nilang gagawin ito hanggang matapos ang ikalima. Nako, madadali ako sa karaoke drill. Sabi nga ni Ricky na napangiti na nga lang sa kanyang mga kasamahan. Makikita naman kina Hermosa at Padua ang ngiti dahil sisiguruhin daw nilang sila ang mananalo rito. Sa pagsilbato nga ni Coach Gary ay doon na nga nag-ingay ang mga campers at doon na nga nagpabilisan ng mga ito. Nang matapos nga iyon ay napasigaw na nga lang sina Padua at Hermosa nang sila ang maunang matapos. Sumunod ay ang Team 3 at ang panghuli ay ang Team 1. Pasensya na kayo, kulang ako sa training ng ganyang drills. Nangingiting wika nga ni Ricky na ikinangiti naman ng kanyang mga kasamahan. Magandang maitry ko ang mga drills na ito pag uwi, lalo na yung sideways move ng mabilis. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili at mukhang maraming bagay raw siyang matututunan sa training camp na ito. Simula pa nga lang ay agad na siyang nagsulat ng notes sa maliit na notebook na dala niya. Nang makita nga ito ni Coach Gary ay napailing siya habang nakangiti. Pinapahanga talaga ako ng Mendez na ito. Siya lang ang may dalang notebook dito at mukhang kumukuha siya ng ideas sa mga ginagawa namin dito. Magaling.